Hello guys, welcome back ang channel. Magre-reaction tayo guys. Dito lang nga sa Batang Bungo Santo. Maraming salamat po sa suporta. My name is Jun Maynay. Huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share. Magre-reaction tayo mamaya. Nasa-set ko, inaayos ko yung lahat ng mga magre-reaction tayo mamaya. Maraming salamat sa mga suporta na. Magre-react tayo ng pinaka-nakakatakot na top 5 goals. Yan. Abang-abangan nyo guys. Maraming salamat sa inyo. Dito lang yan sa Batang Bungo Ghost Hunter. My name is Jun Mahinay. Yan. Gusto na guys. Halay na ako namang mag-vlog. At araw-araw na to guys. Lahat tayong busy guys. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Yan. Intro muna tayo guys. Dito lang yan sa Batang Bungo Ghost Hunter. Huwag mo kakalimutan mag-like, mag-share, at subscribe. Ito lang yan sa Batang Bungo Ghost Hunter. Hindi, intro muna tayo. Hello guys, ito magre-react tayo guys. Dito lang sa Batang Bungo Ghost Hunter. My name is Jun Mahinay. Ito na, tapos ang intro natin. Maraming salamat sa inyo. Kaya panoorin na natin to. Reaction video muna tayo guys. Welcome sa Batang Bungo Ghost Hunter. Yan. Ito na guys, may reaction na tayo guys. Para sa inyo lahat ay may maraming pong salamat. At patuloy kayong manunood sa akin sa mga aking vlog ko. Eto na guys, mag-react na tayo. Top 5 ghosts caught on tape. Invisible customer. Si Johan ay isang empleyado na nagtatrabaho sa bike shop sa Mexico. Noong umaga na yun, siya ang nakaschedule na magbukas ng shop. Kakatapos lang umulan at makulimlim ang panahon, kaya wala pang customer sa shop ng oras na yun. Makikitang siya lang Yung bata guys, parang sinisila siya ng jacket na guys eh. Hindi natin alam kung multo ba o elemento, engkanto. Inisila siya. Ito panoorin guys. Isa sa loob at habang siya ay nag-aayos ng mga nila, may nararamdaman siyang humila ng damit niya. Chinek niya ang kanilang CCTV para imbestigahan ang nangyari. At ito ang kanyang nakita. May tinataas ko sa pamamagitan ni Jesus ng ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nakita mo guys, inisila yung jacket niya o kaya yung may nararamdaman siya na hindi na naasahan. Talagang lalakas ang pakiramdam yung bata eh. Tahimik si Johan na nagtatrabaho at busy siya sa pag-ayos nang bigla na lang may kumila sa hood na kanyang suot. Unti-unting gumalaw mag-isa ang kanyang hood na para bang may tao mahatap. Yung guys, yung pinakapalo niya, yung niya, inisila niya,
halos hindi niya makita ko to yung camera eh, no? Talagang hindi talaga siya na ano, nakahalata. Talagang ibang klase yung ano niya eh. Yung bawat hila niya, talagang hinihila yung ano niya, yung pinaka-sombrero niya. Yan niya, panoorin niya, mas niya guys. Sabi niya sa CCTV, parang bahagya lang itong gumalaw. Pero ramdam na ramdam niya ang paghatak dito. Kaya napalingon agad siya sa likod niya ng parang Yun guys, sinaramdaman yung hatak niya. So, nung nila siya, yun, doon siya na nararamdaman na guys, no? Yun, yung pagkahila niya, doon siya lumingon na naparamdam niya na wala naman tao, di ba? Kasi pag nuliling mo, wala naman tao. Wala naman niloloko sa kanya sa mga kasama niya sa trabaho niya. Kaya, hindi natin alam kung sino kaya. Wala namang na nilila sa kanya. Ang ibig sabihin guys, may multo na talaga sa tinatrabuhan niya. O di ko alam kung hindi lang sabi ng tatrabaho daw. naman niya to. Pag zoom out ng camera, you can see na wala siyang ibang kasama sa shop. Wala isipan pa din sa kanya. Kamo nagtataka siya. Wala naman sila tao, wala naman tao, ang sabi niya. Baka gulo-gulo daw niya. Nihila niya eh. Kaya hindi niya nakikita guys. Kaya kayo na lang mag-gusto, kayo na lang mag-comment kung talagang elemento ba o multo o yung mga napaparamdam sa kanya na hindi nananahimik yung mga kaluluwa nila. Kaya guys, panoorin natin guys. Ang nangyari hanggang ngayon. The school restroom. Ang video ninyong mapapanood recorded sa loob ng isang paaralan sa US. This video was filmed by a male student who Mukhang pagod na pagod yung bata, no? Gumagawa sa mga assignment niya. Talagang sa school sila guys. Ito naman, iba naman to guys. attends the school. Isang araw, tumakas siya sa kanilang klase at nagtago siya sa banyo ng paaralan. Doon siya naghintay at nagpalipas ng oras. Habang siya ay nasa banyo, nakadinig siya ng mga kaluskos at paggalaw. Mabilis niyang tinignan ang kanyang paligid pero wala siyang nakitang pumasok sa banyo. Nakaramdam siya ng kaba sa nangyari at dito niya inilabas ang kanyang cellphone para mag-record. I got in the bathroom skipping alone, but this shit is crazy. So I'm in here, bro, just alone. And it's like mad weird, bro. It's like, what if there was some monster or some shit just pop up on me? That shit would be crazy, bro. So I don't know. Like, there's nobody. You can come out here. I don't even. Nasa loob siya ng CR guys, no? Yun ang napaparamdaw. Kaya hinahanap yung mga kaluluwa na nandyan pa sila nakatira sa CR. Yeah, guys, yung mga sa loob ng mga CR, siyempre, nadalasan marami na napaparamdam sa CR. Sa akin naman dahil sa CR, parang may nakatingin, o kaya na nasisip-sip. Yeah, lahat ng CR mo talaga, guys, meron talagang na, parang ano kaya meron. No, bro, but yeah, there's nobody right here, bro. But this shit's crazy, bro. I don't know, but that shit's mad weird. What the fuck? What the fuck? When he checked the stalls in the restroom, Mapaka-creepy ang niya, no, CR, mapaka-dilim. Ba't hindi nilalagay yung ilaw? O kaya pinapatay kaya yung ilaw? Yan dapat natin malaman. Bakit pinapatay yung ilaw? Alam mo naman na marami na napaparamdam dyan eh. Nanunirahan sila sa mga madidilim at gusto nila magpapakita o napaparamdam ang mga elemento ito o kaluluwa. Kayo na babahala ng gusto. to see that they were all empty. However, pagbalik niya malapit sa pinto ng banyo, ang stall sa dulo na dapat ay walang tao, bigla na lang may nagtulak pabukas nito sa Yun. Bigla na lang natulak yung pinto ng CR, no? Kung saan lang nabubukas yung pinto, ibig sabihin meron na dyan na nakatira. Dahil sila nakakukulong sa CR. Kaya doon tayo natataka, bakit ang CR
lagi sila napaparamdam. Tuwing nasusiyar tayo, ay napaparamdam sila. Kumbaga, parang gusto na silang umihingi ng tulong, parang gusto umihingi ng dasal. Yan ang kakaalam ko, guys. Kasi mga elemento, parang ginugulo tayo habang nasusiyar tayo, napaparamdam sila eh. Yeah, guys, samahan nyo ako sa reaction. Bukas ng pinto ng stall, makikita ang maabong kulay na kamay at ito ay mabilis na bumalik sa banyo. Yan guys, nakita mo yung kamay? Talagang tao ang kamay. Ibig sabihin, bakit dyan siguro na namatay? Dyan siya namatay sa siyarnan. Kasi alam ko doon siya na makakatawad yung kabilang buhay, no? Parang gusto nila, parang bakit dyan siya na pinatay o natalam o may nakasalanan to o may sutraso kaya to. Kaya di siya makatawid eh. Kailangan talaga ng magtirit ng kandila, mag-alay. Pagkatapos noon, isang mukha ang sumilip at ito ay sandaling tumingin sa estudyante. At bago pa siya tumakbo palabas ng banyo, makikita muli ang paglabas ng unknown entity. Ito lang ang nag-iisang post niya sa kanyang page at hindi na natin alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Ano sa tingin niyo ang nakita ng estudyante at bakit lumabas ang strange entities? May namatay siguro estudyante. No, napaparamdam. Bata siguro to. Kaya yung mga may namamatayan, kaya dyan sila, parang sila nakakulong sila dyan. Diyan, alam mo kung Diablo ba o... Kasi marami namamatay sa CR, no? Malalaman mo naman eh, doon sa pinatay. Bakit ka mo? Kasi marami yan kasi naniniraan ng mga sa CR dyan eh. Meron silang bakit sila napaparito o bakit sila napaparanda sa mga tao na baka siguro nangyayang ng tulong. Kaya guys, Banyo, ikaw na ang humusga. ayun na po nag-host na. Apartment Orb. Andun doon Post buhol. ng video na ito ay kakalipat lamang sa bagong apartment niya. Ayon sa kanya, may mga gabi na nakakarinig na lang sila ng malalakas na kalampag na nanggagaling sa loob ng apartment. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga na, narinig nila ang Habang sila nagpapahinga sila guys, no? Yan na, napaparandan na sila. Yun. Halos hindi sila makatulog. Ito na nga ng pinakapapahinga nila eh. Yun. Halos hindi sila makakatulog malamang to kasi napaparandan. malakas na kalampag na nanggaling mula sa sala. Pinuntahan ng kanyang kasama ang sala para imbestigahan ang Yun. Buto na lang may CCTV. Malalaman natin, makikita natin kung ano ang ginagawa ng mga multo na to. Kaya guys, tanoorin na natin to guys. nangyayari. Pero wala naman siyang nakita. Dahil gusto niyang makasiguro na walang ibang tao ang nakakapasok sa apartment nila. Tinignan nila ang ring footage nila. Nagulat sila sa kanilang nakita. Sandaling chinek ng kanyang kasama ang kwarto at sinecure na din niya ang pinto ng apartment. Dahil wala siyang nakita, umalik din siya agad sa kwarto. Habang sinasara niya ang pinto ay ang bigla namang Bumalik na tuloy sa kwarto habang di pa siya na wala siya nakakita. Kaya bumalik siya sa kwarto niya. Tao ng orb sa bottom right corner ng video. Ang orb ay lumapit sa kanilang pusa sa ilalim ng lamesa. Strangely enough, ito ay tinignan at naramdaman ng pusa kaya ito ay lumakad papalayo dito. Pero sinundan pa din ng orb ang pusa.
lamesa at silya. Ang orb ay aware sa mga bagay sa paligid niya. Matapos Ang galing guys, no? Kitang-kita sa CCTV, no? Ano kaya yun? Yung sinakasawa daw, yung may kulay puti. Hindi kaya kaluluwa yun? noon, makikita mo ang pusa na lumabas sa kabilang bahagi ng lamesa Ayun. nang biglang. Ang pusa ay bigla na lang nawala sa frame na parang umigom dito at kasabay nito ay ang malakas na kalampag na maririnig. Bukod doon, may maliit na ilaw din ang bahagyang nabuo sa likod ng computer monitor. Ayon sa upload Ano kaya yung malit na ilaw yun, no? Hindi kaya mata yan? Kaya lang mag-gusto dyan, kaya mag-comment kayo guys. Kung ano yan. ng video, ang kanilang apartment ay dating clinic bago ito gawing apartment complex. Ano sa tingin nyo ang orb na nagpakita sa video? Ito ba ay kaluluwa ng dating mga pasyente sa clinic? Ikaw Kaya guys, no? Mga datong kaluluwa siguro yung mga namatayan dyan siguro. Kaya yung mga sinauna na dun siya na namatayan, baka dito siya ano yun, no? Kaya hindi siya nananahimik yung kaluluwa. Mapakatagal siguro itong nanirahan na to, no? Hanggang ngayon, di pa siya nakakakit sa langit. Kaya kailangan talaga ng dasal. Pag kayo ay nakabili ka ng bahay na mayroon something naman napaparamdam sa inyo, kailangan mag-alay ka ng kandila. O kaya tumawag ka sa mga paranormal, sa mga abularyo, o kaya pare. Yan, kailangan talaga ng dasal lang guys. ang bahalang husga. Mga Goosebumps, may maliit na request ako sa inyo. Please help my clothing brand Bird Cypher grow sa Ano social naman media. guys, Please follow us nagmamalaki here. nyo yan. I need your support more than ever. I'm hoping na mapalaki natin Ipapura natin Or guys. someday sa ito sa mga kilalang brands sa buong Pilipinas. I really appreciate your help. Thank you mga Goosebumps. Habang siya ay nagmamasid, nagmulat na lang siya sa kanyang nakita. Yan, yung mga gwardiya naman, bababanta na naman sa kanya. Kaya dahil panoorin na natin to. Just alam mo yung story na to. Ano yun guys? Nakita mo niyo guys? Ano kaya yun, no? Parang may tao sa... Ano guys? Puro natin to guys. Ayun to guys, parang may tao guys, no? Tayo na naman gusto guys, ha? Kaluluwa siguro to. Panoorin na natin to. Tingnan natin. May tumalon eh. Ang nagbigay ng takot sa security guard ay ang white translucent figure na nag-emerge mula sa Nakita ni kuya eh, no? Bigla siyang tumakbo. Nakita niya, no? Parang kasi may parang tumatalon eh. Sinasalang kung ano to. diliman. Ang figure na ito ay tumatakbo pababa ng hagdan. Ang mas nakakapagtaka pa, makikita Yun nga, oh. Tao yata to. O hindi ka engkanto. Tumatakbo bigla yun, no? Talason yung mga mata. Ano kaya to? May kaluluwa talaga kasi naglalakad no mag-isa. No, nakita yung tao, ang taga-guide na tumakbo bigla. Tayo na naman gusto. Mag-comment lang kayo guys. tamo ang bayat ng lower torso ng entity, pero wala ang upper torso nito. Kalahati lang ng katawan nito ang nakuha sa CCTV. Sino mo guys, oh, kalahatong katawan, no? Kalahati ang katawan niya guys, no? Nakita mo yun? Kaluluwa, kalahati ang katawan niya, no? Di ba nakakataka? Kaluluwa nga yan, eh, no? Di ba alam kung nakahubad siya, eh, no? Kayo lang naman gusto guys. TV. Bukod doon, walang ibang pupuntahan ang strange entity dahil sa iba pa ng hagdan. Dahil bumaba siya sa hagdan, ano kaya pinupunta niya, no? Hindi ka pabalit-balit lang sa baba, baba. Ganyan yung mga multo, eh, no? Kayo nang bahala. Ay lawa na. May idea ba kayo kung ano ang
ipapakita sa camera. Nagulat na si kuya eh. Bigla na lang tumakbo eh, no? Kasi mahirap talaga maging gwardiya, guys, pagka may napapakita sa'yo, may napaparamdam. Diba? Naranasan ko mag-gwardiya isang beses lang. Pag naiikot-ikot ang buong factory, dito pinagilibutan ka, tumatayo balaybo mo, di mo alam anong gagawin mo, natataranta ka. Ang ginawa ko guys, binibilis ako ng lakad ko. Yun, nakakatakot talaga, binibilis ako ng lakad ko kasi nakakatakot eh. Madaling araw ako guys, wala akong tulog guys. Kinaiikot ko, nirorobin ako. Pero sadlit lang naman ako matulog guys. Sadlit lang ako matulog kasi talagang nirorobin ko talaga sa factory work. Yan, paggawa ng mga kahoy. Yan na guys, panoorin na natin to. Let me know sa comment section below. The Bell House. Bell House na matatagpuan sa Camp John Hay. Napakaganda yung bahay niya guys, no? Ang ganda-ganda ng bahay niya guys. Tanong na to. Mapakaganda. Yun ang pangano ko. Makabili ng sariling bahay na mapakaganda. Simple lang naman, di masyado kayaman. Ay may mga kwento ng kababalaghan. Ang The Yan, Bell kwento House sa mga malapaghan. Nakakatakot. 1906 para sa American Major General James Franklin Bell. Ito ay dating residente na ginawa ng museo. Ayon sa Yung tinakita ng Decho, patay na siguro yun. Yun siguro may-ari doon, no? Kaya pinabago na yung bahay. ang nakapunta na sa makasaysayang struktura na ito, ang bahay daw ay may kakaibang presensya na magbibigay sa iyo ng goosebumps. Isang TikTok user ang pumasyal sa Bell House nito lang Pebrero ngayong taon. Habang video nila ang loob ng bahay, makikita ang unti-unti Niikutan niya yung bahay ng yung babae. Ayun nata, sugod dyan yata sa Twitter eh. pagbukas ng pinto sa harapan nila. Pag ganyan ang bahay ng dyan, malaking bahay. Nakakatakot talaga eh. Ang gusto ko magpatayo ng bahay, yung simple lang, maliit lang, ayoko medyo kalaki yan. Diba? Kasi nakakatakot pag malaking bahay. Kasi parang may nakatira dyan eh, no? Hindi lang ikaw eh, hindi lang pamilya mo eh. May nakatira kamo. May nakatira. Hindi natin sila nakikita. Kayo, may TED ba kayo? O, sabihin natin na may TED kayo. May nakatira dyan sa bahay na yan. Huwag mo nang patuloy, huwag mo nang bibili ng bahay. Pag ganyan kayo nakakita kayo ng bahay na maganda nga, hindi mo alam may nakatira dyan mga elemento o mga kaluluwa. Eh, hindi natin alam kung bago ka ba tayo tumira, siyempre, kumuha tayo ng pare, o yun, para desinon yung mga bahay-bahay. Dalahan ng dasal talaga para mapapaalis yung mga espiritu. Panoorin natin guys. Tapang na babae, no? Mabigat ang klase ng ganitong pinto, lalo na ang mga gawa noong early 1900s. Parang naramdaman na ni ate para mabigat na yung pakaramdam eh, no? At alam mo nang mabigat yung pakaramdam, alam mo na yan. May nakatira na. Diba guys? May nakatira na. Kaya guys, habang kayo bumibili kayo ng bahay guys, pakiramdamin nyo muna kung ano yung pakiramdam. Pakiramdamin nyo kung mabigat ba ang bahay na yan. Kayo ko po ang bahala pag bumili kayo ng bahay kung maramdaman mo yung mabigat na pakiramdam. Guys, pag-isipan nila yan pag nakabili sila ng bahay. Yan. Para sa inyo, pag magbibili kayo, pakiramdamin nyo muna kung mabigat ba o magaan o dibidan pa kayo ng blessing, pampaswerte. Meron kasi bahay na pampaswerte, meron bahay na malas. Yun. Tapat-tapat lang yan guys ha. Tapatan lang kung maganda ba o swerte mo kung maganda ang bahay. Swerte mo kung mabigat ang bahay, huwag mo nang bibilin. Pakiramdamin nyo muna kung gaano ang kabisat, anong katawan, parang binubuhat tayo.
parang binubuhat mo ang multo. Kasi hindi mo alam, nasa likod mo na, nasa harap mo na, o naramdaman mo ng parang maramdaman mo, parang malas. Tingin mo parang malas, ganun. Nasa kusyon nyo yan, guys, kung ano nararamdaman nyo. Pakiparamdaman nyo ang itsura ng bahay, ano ang nangyari sa bahay nito. Kung malakas yun yung pakiramdam. At iyon ang nagagawa Guys, yun na natin. para sa akin. Sarado din yung mga bintana at wala kang mapapansin na paggalaw ng mga kortina. Bukod doon, may nagsasabi din, di mo ba ang knob ng pinto as if may nagbubukas nito. At pagpasok nila sa pinto, nagkaroon ng glitch ang video, kaya ito ay medyo lumabo. May mga kasabihan ng mga paranormal enthusiasts na kinukuha ng multo ang energy mula sa gadgets para Ayan guys papanood ba yun guys sa mga nakakatakot sa pinakamalaking bahay. Yan guys. Bago kayo bumili ng bahay guys, pakiramdamin nyo muna kung mabigat ba o dumarating sa yung ano nyo. Siyempre, pag-isipan nyo muna mabuti. Guys. Ayan. Tapos na tayo guys. At maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang po tayo. My name is Jun Maninay. Batang Bungo. Kung saan to yung channel ko. Yan guys. Ito tapos na reaction natin guys. Samantala tayo mamamaalam. Ayan mo guys. Pag wala tayong busy sa trabaho, bumabiyaya ako sa tricycle. Maraming po salamat sa mga supporter nyo. At huwag kayong maglala, mabubuti ako sa aking mga vlog, sa aking pagagandahin ko itong vlog na ito. Hindi ka namin kayo makakalimutan. Please subscribe, please share, like, mag-comment, yon. At maraming salamat pa. At marami pa tayo mag-reaction guys. Sa bago naman guys, pupuntahan namin yan guys sa bago. Abang-abangan nyo guys. Ang kasama ko si Bombay, busy siya. Para may kasama naman ako sa Litlamat Hotel sa Baguio. Yan. Pupuntahan namin guys. At maraming salamat sa inyo guys. Dito lang yan sa Batang Bungo Center. Paalam! Ipinagkakatuwa ka ng